Zamora. Mayor Zamora, si Igan tsaka si Connie. Talaga shoutout. No? Good morning, Good morning Mayor. po sa inyo, Mayor. Yes, good morning po, Igan at Connie. Maraming salamat po sa pag-imita sa dito. Mm-mm. Opo, siyempre, unahin ko lang yung concern ng mga pasahero. Sa araw-araw ho, kasama daw nila sa paghatid sa mga anak sa eskwelahan, pamamalengke, yan, gamit nila. E-trike, Bumili pa sila e-bike, ng sariling e-trike, di ba? Pero ngayon, ang Metro Manila Council, nagdesisyon na pong bawal sa National Road and Highways. Okay, Ayan. Paki-explain na po para wala ho bang alternatibo daw ho para sa kanila. Opo, Igan at Connie, no? Ito ang gusto kong maintindihan po ng publiko. Yung pinasa po ng Metro Manila Council na pagbabawal po sa mga e-trikes, e-bikes, pedicabs, tricycles, kumangkuliglig, ito po ay sa mga national road lamang. No? Ibig sabihin, hindi ho ito total ban. Ayaw lang natin na sila po yun sa mga national road dahil magiging kasabay nila dito yung mga truck, mga bus, mga malalaking sasakyan na delikado po sa kanila. Ang ibig po natin sabihin dito, Igan at Connie, sila po ay ililipat lamang natin sa mga kalye na determined po ng mga LGUs na ligtas para sa kanila. So kung gusto nila pumunta sa palengke, gusto nila maghatid sa paralan, magagawa nila yan. Dahil ang LGUs naman po ay mag-prescribe ng mga kalye na pwede na ng daanan. Ayan. Hindi lang nga po sa national road because it's dangerous. Alam nyo, no? Kahapon sa aming pupulong, may mga video pinakita sa amin kung saan yung mga minor de edad nagmamaneho ng e-trike, sakay nila, minor de edad din. So, ibig sabihin, wala silang lisensya, wala silang sapat na kasanayan o training upang magmaneho ng ganito mga sasakyan. And yet, they are in national roads. Yet, they are in major thoroughfares. So, dangerous po yan. No? Delikado po yan para sa kanila. So, we are looking after the safety of everyone. At isa pa hong issue nga dyan, no? Yung mga hindi registered na mga e-trikes at e-bikes, yung mga walang lisensya. Paano pag magkaroon ng aksidente? Paano naman gagawin accountable po, no? Opo. Yung mga to, kanino nakapangalan yung e-trike, kanino nakapangalan yung e-bike. Pag walang lisensya, ibig sabihin, hindi kayo dapat nagmamaneho ng kanyang mga sasakyan. So, pero ito yung mga issue pero na Mayor, natin. may mga LGU project yung e-trikes eh. Yes po, I understand that, Igan, pero as long as hindi ho siya sa national road, ay pwede naman po yan. Yeah. So, I'm aware that our fellow mayors have e-trikes as projects in the LGUs as long as hindi naman po ito mother-by sa mga trabaho kasi yan eh. Pwede naman po yan. Ang siguro magandang mas mailatag po natin yung implementasyon, no? Kasi as it is, parang maraming syempre baka, alam niyo na, minsan pag wala hong nagbabantay, lulusot, hindi ba? So, ano ho ba na pag-usapan po natin sa inyo pong pag-uusap with the other mayors on the implementation? Ano to, 2.5 kada huli? Yes. Yung 2.5 po, Igan, no, sa MMDA po yan. When it comes to the LGUs, depende po yan sa mga local ordinances. Ordinance, okay. Pero tama po kayo dyan, Connie, no? Yung enforcement ang mahalaga. Dito sa San Juan, tutok po tayo at alam ko ang mga mayors naman po sa ibang lungsod ay ganun din. So we have to strictly enforce. Ako po, no, if I may share, very consistent po tayo sa ating road clearing operation sa mga pagtitiket, pagkaklamp sa mga illegal parking. Consistent po tayo dyan. Dahil pag consistent tayo sa implementation, nakikita nila na wala tayong double standards o pinipili kung sino ang pinaklam, tinitikitan, pinafine, ay sumusunod naman po ang ating mga mamamayan. So we also have to show that we have good implementation. Tama po kayo dyan. Mayor, alam ba nung mga nagmamaneho po ng mga e-trikes, pati tricycle, ano ho ba ang national road? Baka kasi sila ho basta may makakita ng espasyo basta may daan. Oo talaga hong nasa gitna sila, kahit businahan mo hindi ho tatabi. Kanila ang kalsada. Sila daw ang bagong hari. Ganun ba? Bahagi po yan ang gagawin natin information campaign. Yes. Yes, kaya please. Kaya hindi ho agad-agad i-implement yan. No? Ang pinanggit po ni Chairman Artes ng MMDA kahapon. Sa Abril pa ho yan dahil there will be a massive information campaign na ipapaalam natin sa publiko ang mga bagong panuntunan. Opo. So hindi naman po yan immediate. No? Anything ho kasi that has penal provisions, ibig sabihin pag magpapataw na ng mga multa, ay dapat may sapat na panahon po ang publiko na malaman yan. Anong basihan ho, nabanggit yun na Mayor
wala silang lisensya. Mm-mm. Nakita nyo nga mga bata Wala kasing sumusuway. Wala ring rehistro ito Oo. Ito'y dapat ito mode of transportation sa maikling mga ruta lang Tsaka Pero di pwede- ginawa ng hanapbuhay mare. Yes. Oh, oo. so paano yung huli niyan? Meron na hubang malinaw? Yun po ang binanggit ko sa LTO kahapon sa amin. Opo. There must be a unified regulation Aha. or policy na yung LTO, MMDA at yung mga LGUs ay pare-parehas. No? So, we will take the lead po from the LTO kahapon. Nakausap namin si Atty. Nori. Siya po ang regional director ng LTO. Siya naman po ang kausap natin even dito sa single ticketing system. So, part of what we have to do now is to align ourselves with the LTO dahil yung mga existing laws po, no, kinakailangan mag-adapt din sa changing times. Dahil many years ago, wala naman hong ganyan mga e-trike, e-bike. Yun nga wala po. naman mga Tricycle e-scooters, lang no? di Pero- ba? Ito mare, Mayor. Sabi ni Oo, 3659 ha. Ito ba Ano po yan? ito sabi ni 3659 yung aming isa sa mga listener dito. Mayor, nakarating na ba sa inyo impormasyon? Ito daw mga e-trike, nakikita nila pag ano na medyo gabi halos na. Dumadaan daw po sa SLEX. Grabe Abay, mas yun. delikado ho yun May mga ganun nga Yan tayo. po. Oo. Yan po ang mga na nakita namin kahapon. Wow. Yung, mga e-trike, kasabayan po ang mga bus at Naku. mga trucks sa SLEX. Kaya ho delikado. That is why we are imposing this ban dito ho sa national roads. So, Delikado. kung hahayaan naman natin po na manatili sila dyan, hindi naman natin ginagawa ang ating tungkulin bilang mga lingkod publiko. So we have to really ensure their safety. Itong mga regulation, hindi ito dahil lang gusto natin sila pahirapan. No? Ito po'y para sa kanilang kaligtasan. Okay. Kasi yun ang Yun ang balik sa atin Mayor Mare no. Naghahanap buhay lang kami. Parang ganun, parang nagiging anti-poor pa Pero hindi kasi yun excuse, di ba? May Hindi, mga panuntunan. ang kawawa yung pasahero nila. may Tsaka panuntunan sila na rin mismo, Mayor. Tama po yan. Naintindihan natin yung aspeto ng kabuhayan. Ngunit hindi naman namin pwedeng hayaan na maghanap sila ng kabuhayan sa mga delikadong paraan. Hindi lamang yung sarili nila, yung pasahero po nila. Iniisip po ba nila yung pasahero nila, yung kaligtasan ng pasahero nila? Kung sila po ay bumabaybay sa isang national road at katabi at mga truck at mga bus at sila po ay mga e-trike. So, pwede naman po silang maghanap buhay pa rin dun lang sa mga kalye na ligtas po para. Ito po. Wala naman nagsasabing bawal po sila totally. Ako ang curious lang ako. Baka pwede dumaan sa bike lane. Hindi rin? Mare? Ay, Hindi rin. Bawal yung sila bike basta sa lane, national. opo. Yung bike lanes po, yan po ay para sa mga bisikleta. However, there are now suggestions na papag-usapan po namin na yung rightmost lane ng mga sasakyan ay maaaring maging common lane po for motorcycles and bicycles. Para nga ho, hindi na Naunahan na kayo ng kamote, nandun na sila kasi ang mahirap po kasi yung mga motor na sa first lane, second lane, third lane. Kahit saang lane. Mas maganda ho na kung pag-aralan po namin to. Again, this is Meron din for further study. e-scooter ho. Di parang May mga ganyan pa. ano yung parang trolley na electric, di ba? Electric na Nasa scooter. bicycle lane din ho sila Opo, nakikita ko rin ho yan. So, ito naman po ay mga bagay na pwedeng pag-usapan. At the end of the day, Igan and Connie, naghahanap tayo ng mga solusyon. Okay. Tama tayo po. sa mga Pero- solusyon sa mga problema ang hinaharap natin. Pasensya na po kasi talagang curious ako, partner. yeah. Dahil yung mga tricycle, hindi ba may toda sila? So, may mga asosasyon. asosasyon sila. May, parang may mga ano sila sa side streets, nakaparada Wag yan. yung mga walang lisensya, mga tarantoda yun. iba yun. Pero nakaparada sila sa mga side streets, di ba? Yung terminal. May terminal sila. Pero parang ang nangyayari dun sa mga e-bike at e-trike, meron na rin silang parang organisasyon nila Saan ba sila mag-terminal? Baka naman yung mga side streets naman po ang lalong sumikip Hindi dahil nakarehistro dyan. yun, nagte-terminal. Bawal yun. Alam nyo, yung mga TODA po, authorized yan ng ng LGU. Yan po, sakop po yan ng Tricycle Regulatory Board. Yes, Merong yes, mga yes. prangkisa po yan. Sa LGU. Yung mga walang prangkisa, hindi ho yan allowed. Yun nga po. So, that means they are illegally operating. So again, kung merong mga ganyang illegal operations, ay pwede ho yung hulihin ng mga local government unit. Ito dahil po. wala ho silang authority
yan po ay sa ilalim ng batas po. Ito po, baka pa-check nyo na lang din. May mga timbulalo tayo nagsasabi sa isang mall, dyan po sa may Marcos Highway, dun papunta ho ng Antipolo. Marami ng mga e-trikes na nakaparada dun sa mall mismo. Naghihintay ng Iikot sila, no, dun mismo sa Marcos Highway. Pero main main thoroughfare. So ikot lang sila. Iikot lang naman daw. Pero ang kasabayan ho nila, mga truck pa rin. At Parang ito ho yung- national road pa rin. Parang yung Balintawak SM, maliit ang ruta niyan, kaya hindi Oo. mabigyan din ng prangkisa. Paano pero po daw meron. yun? Pwede ba silang umikot lang? Opo, ito po ang sagot dyan, Connie. No? Mm-mm. In instances na inaalaw po ng LGU, no? Dahil meron talagang sapat na dahilan. Halimbawa, no? Yung kapirasong bahagi ng national road ay kailangan tawirin dahil kung hindi naman papayagan to ay hindi talaga physically makakapunta sa kabilang side ng lungsod o ng barangay. Oo. Kung ito po ay authorized ng lungsod through a local ordinance at justifiable naman kung bakit kinakailangan tumawid, papayagan po yan. Yan naman po ay pinapayagan ng DLG for as long as you are just crossing. Hindi po pwedeng baybayin ang kahabaan ng mga national road. Okay. Kung kinakailangan lamang kapirasong tawid lang just to cross to the other side. Delikado rin tumawid, ha? Kaso delikado rin eh. Oo. Umaapila si 6973. Bakit daw ang Jose Abad Santos di kasali sa National Road? Wala sa listahan. Jose Abad Santos. Ay, tayo po ay nagre-refer lamang ho sa mga Okay. listing na binigay po ng Sa Manila to MMDA, Jose Abad Santos. Okay. Opo. Okay, Mayor, salamat po sa oras ninyo. Ingat po kayo. Thank you. Apo, maraming salamat po. Tawag lang po pag may katanungan. Salamat, Mayor Francis Zamora, ang presidente ng Metro Manila Council at syempre San Juan City Mayor. Okay, 9:51. Pero Mara, hindi lang problema ng Metro Manila. Di ba galing ang Hindi. Cagayan de Oro, Oo. tsaka Bukidnon? Oo. Nandun din, sa gitna. Sa kwento ko nga sa'yo eh. Di ba nakwento ko rin May sa'yo sa mga Pangasinan? tricycle, mga ganun din eh.